Pag-usapan po natin ang warning signs ng mababa ang potassium. Alam nyo, maraming kababayan natin mababa ang potassium pero hindi nila alam, delikado po to. Seryoso to. I'm sure marami sa inyo baka na-hospital na-admit na o baka may kilala kayo na matay sa low potassium. Marami to sa Pilipinas. Tingnan natin. Bakit napakahalaga ang potassium? Potassium, kailangan ng puso yan para tumibok. Pag bumagsak ang potassium, magloloko yung tibok ng puso, titigil ang puso. Ang potassium, kailangan ng muscle ng buong katawan. So, pag mababa potassium, cramps dito, cramps at yan, magloloko lahat yung katawan natin. Mapaparalyze pa. Bakit bumababa ang potassium sa Pilipinas? Actually, ang pinaka-cause sa atin, yung init ng panahon. Mas mainit, pinapawisan tayo. Actually, kahit hindi mainit ang panahon, lagi tayong pinapawisan. So, pag pinapawisan, bumababa ang potassium. Yung iba, nagsusuka, nagtatae, pwede rin. Yung iba, malakas kumain ng maalat. Actually, pag sobrang alat kinakain mo, hindi rin maganda, pwede rin bumaba ang potassium. Other causes, ayan nagsusuka, sobrang pawis sa init ng panahon. Yung iba, may gamot pampaihi, gamot sa hika, nakakababa konti ng potassium. Pero yan, mga konti lang naman yan. Okay? Mainly pawis. At meron sa atin nga, walang dahilan. Parang namamana lang. Parang to si Doc Lisa. Wala naman dahilan, basta bumababa potassium. Isa pa palang cause, kulang sa prutas at gulay. Diba? Mahal ang prutas at gulay sa Pilipinas. Kababayan natin, naiinitan, napapawisan, kanin lang at konting ulam. Walang potassium yon, kukulangin. Mamaya bibigay natin yung gamutan para dito. Ito yung normal potassium level. Papa-blood test lang po tayo. Simple lang. Sabihin nyo lang, blood test ng potassium. Pwede rin i-check ang sodium, potassium, magnesium, calcium. Pero potassium ang pinakamahalaga dyan. Ang normal value, 3.5 to 5.0. Yan ang normal. 3.5 hanggang 5.0. Ang gusto ng puso, yan po, bilang internist cardiologist, ang pinakagusto ng pusong numero, 4.0. Pinakakalmado ang puso sa 4.0, hindi siya magloloko ng tibok, hindi siya mag-irregular ng tibok. Pag 3.5 nga, medyo mababa na yon. So, pag 3.5, pwede ka pa walang nararamdaman. Pag bumaba na sa mababa, 3 hanggang 3.5, actually, ito pwede na makaramdam. Si Doc Lisa, nung nag-palpitation, 3.2. Kasi minsan, hindi lang potassium ang problema. Mababa potassium mo konti, mababa pa dugo mo, anemic pa. Mababa hemoglobin, di ba? Kulang ang sustansya ng katawan. Anemic na, low potassium pa, magloloko yung puso, manghihina ka. Pag bumaba ng 2.5, delikado na yan. 2.5 to 3, dangerous na yan. Titigil na yung bituka, pwede na ma-paralyze, magloloko na yung puso, pwede timigil ang puso. Less than 2.5, basta 2.5, emergency na to. Dadalhin agad sa ospital para palitan yung potassium. Okay, makikita sa ECG. Kung mababa ang potassium, makikita sa ECG, nagloloko. Alam namin itong cardiologist. So, sa ECG, may clue na ang mga cardiologist na mababa ang potassium. Pero yung blood test, mas accurate po ito. So, meron pa isang sakit na common din sa Pilipinas, hypokalemic periodic paralysis. Yan, nakikita ko yan dati sa PGH. Yung may tao lang, bigla-bigla lang, walang dahilan, baka na-stress lang, wala lang dahilan, biglang babagsak yung potassium. Delikado yun. 1 in 100,000 people affected yun. May problema sa namamana genetic Yung iba may kasamang migraine, yung iba nag-exercise, may nakain, biglang mapaparalyze. Minsan kabataan pa, edad teenager, 20s, 30s, umaatake ito. So, pag nangyari ito, napaparalyze, pa-check yung potassium, kung mababa ang potassium sa dugo, pumunta agad sa ospital. Ano, senyales ng low potassium, nasabi ko na sa inyo, cramp sa muscle, paralyze, pulikat, sobrang pagod, pwede ma-paralyze, pwede huminto ang puso, magloloko yung tibok ng puso.
Hindi rin gagalaw ang bituka, constipated, hirap din huminga. So, yan yung mga 7 to 8 signs. Tired, leg cramps, irregular heartbeat ang pinakadelikado. Meron ding bloating, meron ding manhid-manhid. Actually, dahan-dahan yan eh. Yung paralyzed muna sa binti, tapos sa hita, tapos hanggang tiyan, tapos mamaya hindi na makakahinga. Kasi nga, kailangan ng muscle natin ng potassium. So, para makaiwas dito, kailangan natin kulang ang tubig eh. Sabi ko, minom ng maraming tubig. Pero, pag low potassium, kailangan mo na yung mga may ORS, Oral Rehydrating Solution. Pwede yung mga sports drink, mga Pocari, Gatorade, yung mga ganyan. May potassium konti yun. At itong mga pagkain, tulad ng saging. Pwede ka magdalawang saging araw-araw. 2, 4 na saging. Itong ibang mga prutas, gulay, may potassium din yan. Kailangan marami-rami ang kakainin mo. Ayan, avocado. Yan. Maraming benefits ang potassium. Pag stable ang potassium mo, maganda sa utak, iwas stroke. Kasi nga, pag bumaba potassium, magloloko yung puso, pwede ma-stroke. Maganda rin sa blood pressure ang potassium. Mas bumababa, mas nagno-normalize ang blood pressure. Maganda sa muscle, maganda sa buto, maganda sa puso, yan kidneys, pati sa puso maganda. Potassium may tulong din sa blood pressure. Actually, ang sodium at potassium connected. Mas mababa ang tsansang ma-stroke, ma-heart attack pag normal ang potassium nila. Ito yung nangyayari. Ang sodium kasi at potassium sa katawan natin, sodium asin eh. Potassium, ito yung mga prutas, saging. Magka-kontra sila. Parang kontra. Merong sodium-potassium channel. Pag masyado ka maraming asin o sodium sa katawan, high blood ka at bagsak potassium mo. Pag dinamihan mo ang potassium mo sa katawan, lalabas yung sodium. Pag dinamihan mo ang potassium food sa katawan, bababa ang sodium mo, bababa blood pressure mo. Kaya nga yung potassium maganda sa blood pressure. Potassium and sodium, nagpapalitan sila. Tulad na sinabi ko, maraming benefits ang potassium sa utak, iwas stroke, maganda sa puso, para sa high blood, para sa buto, para sa cramps, healthy weight, okay siya. Saka healthy naman ang gulay at prutas. Ito yung mga pagkaing mayaman. Patatas, mayaman, spinach, kangkong, beans, lahat ng citrus juice. Pomelo, orange, calamansi, may potassium yan. Okay? Pwede yan. Pero pipiliin lang natin yung prutas na hindi kayo magtatae. Mamaya kasi naparami ang prutas, nagtae kayo, bababa din yung potassium. Itong gulay, meron din. Actually, ito yung mga high potassium foods. Banana, isa sa pinakamataas, 422. Avocado, ang taas din ng potassium, ang taas ng level niya. Kiwi, medyo mababa. Kahit yung mga karne, manok, salmon, ibang karne may potassium din, pero hindi ganun kataas eh. Not so high. Salmon and chicken. Chicken, mataas na rin sa potassium. Ito yung kailangan intake. So, mas malaki, mas matanda, mas maraming intake. Ngayon, pag mababa talaga yung potassium, okay? Kung may sintomas na kayo, na-admit na sa ospital, minsan, hindi na po nakukuha ng mga pagkain. Kailangan nyo itong pagkain, pero minsan, kulang pa rin, not enough. Parang si Doc Lisa, mababa potassium, hindi mahilig maggulay, hindi siya mahilig magprutas masyado. So, ang doktor, bibigyan ka ng maintenance na potassium supplement. Okay? Pero yung potassium supplement, kailangan nila i-maintain to yung mga taong mababa potassium. Pero may side effect din. Yung iba masakit sa tiyan. Yan si Doc Lisa, pag uminom ng potassium supplement, reklamo siya, masakit ang tiyan. Minsan nagtatae. Kaya dapat after meals. Ipapakita ko lang yung mga nire-reseta ng doktor na kailangan prescription. Hindi nyo naman mabibili. Pero para alam nyo lang ano yung available sa Pilipinas. Paiba-iba kasi ang available sa Pilipinas. Minsan meron tong brand, minsan wala.
Hindi ko po ina-advertise, hindi natin binibenta kasi life-saving to pampabuhay to Ito rin re-reseta ng doktor nyo. Hindi naman ako magbibigay sa inyo. Kahit pumunta kayo sa Mercury, hindi naman kayo makakakuha ng ganitong gamot. Punta pa rin sa doktor, reseta. Pinapakita ko lang para may idea kayo ano yung ire-reseta din ng doktor at saka baka may doktor din tayong nanonood sa atin. So, ito yung kailangan doctor's prescription. Okay? Dalawa lang Baka may ibang brand pa, pero ito mga luma na to, 10-20 years pa. K-Lite, merong K-Lite na, basta potassium chloride. Potassium chloride, ito mataas 600 milligrams. Mataas na dose to. 600 K-Lite. Pero si Doc Lisa, sumasakit ang tiyan dito. Sobra siya reklamo. Mas gusto niya tong calcium durul. Potassium chloride din, 750 milligrams nga. Mas mataas pa nga yung dose Yan So, ito ngayon ininom ni Doc Lisa once a day. Tuloy-tuloy siya. Pang hypokalemia. So, ito yung re-reseta ng doktor nyo. Either this or this ibibigay. Baka once a day. Depende gaano kababa. Pero pag dinala ka sa ospital, sa swero. Pero yung sa swero, dahan-dahan ng lagay. Pag napabilis, delikado, nakamamatay din. So, talagang binabantayan yung potassium sa dugo. Dapat saktong-sakto. Sasabihin mo, inom na lang ako, Doc, niya. Hindi po pwede. Bawal uminom. Kasi kung normal ang potassium mo, ininom mo to, biglang tumaas ang potassium, nakamamatay din. Overdose, nakamamatay. Underdose, nakamamatay. Delikado. Okay? Pinapakita ko na sa inyo, doctor's prescription. Kasi ito yung pampabuhay. Alam ko yung iba sa inyo nga, hirap magpa-check up. Ngayon, meron ding potassium chloride at ibang potassium supplement pang mababang potassium din to. May potassium chloride, may potassium gluconate. Pero ito, over the counter. Nabibili kahit sino pwede sa mga healthy stores. Pero tingnan nyo, nagbigay ang Food and Drug Administration ng US ang limit. Maximum dose ay 100 lang. O hindi dapat aabot ng 100 ang dose. Ibig sabihin nga, delikado pag sobra. Yung mga nire-reseta ng doktor, 750 milligrams mataas. 600 milligrams mataas. Ang mabibili nyo lang, pag walang reseta, wala pang 100. Kaya ang dose nila, tingnan mo, 99 lang. 99 milligram, 99 milligram. Kahit ano daw dito pwede. Pero parang mas malakas magpataas ng potassium chloride. Itong potassium gluconate, mas hindi ganun kalakas. Pero parang parehong okay. May ibang pasyente, may kidney problem o may mga kidney stone, binibigyan ng potassium citrate. Ibang usapan yun. Potassium citrate, pang kidneys yun. Hindi yun para dito. Okay? Unang-una, bawal bumili basta-basta. Pinapakita ko lang sa inyo kasi nga delikado to. Pero mas maganda alam nyo ano yung paggamit. Pero yung ganitong supplement, 99 milligrams lang, hindi siya ganun kataas. Kahit uminom, parang konting tulong lang siya. Okay? Hindi natin ina-advertise, tinakpan ko nga yung brands Pero kasi kailangan alam nyo to Baka dito na mabuhay, delikado. Kasi life-saving to, delikado yung potassium. Lalo na nasa probinsya ka, hindi ka makapa-check up, diba? Baka ito lang ang pag-asa natin. So, sino ang bawal ng mataas ng potassium? Papakita naman natin side effect. Bawal to, bawal to. Sino bawal nito? Pati yung mga pagkain ganito. Ang bawal lang dito ay pag may kidney failure na. Pag kidney failure ka, stage 4, stage 5, tumataas na yung creatinine, tataas potassium nun. Kasi nga nasira na yung kidneys So pag ganito, bawal ang potassium. Baliktad yan, baliktad. O nagda-dialysis, depende sa doktor nyo. Okay? So itong dalawa lang naman mainly yung consideration natin. May mga gamot na nakakataas ng potassium tulad ng losartan at yung mga enalapril, pero hindi naman ganun kataas Sa tingin ko wala namang kaso. Lalo na sa Pilipinas, mainit masyado, okay lang medyo mataas yung potassium. Naturo ko naman yung target natin, di ba? 3.5 minimum, 4.0 ang level na gusto natin. 4 ang gusto nating number. Pag 3.5 o 3, delikado na yun. Okay? So, yan ang mga high potassium foods. Sana po nakatulong tong video natin.
Para sa low potassium, kung duda kayo, nanghihina kayo, wala namang masama, magpa-blood test, CBC, complete blood count, check kung anemic, pa-check yung serum potassium. Gusto nyo, normally yung electrolytes sodium, potassium, calcium, magnesium, yung 4 importante. Pero yung potassium ang pinakamahalaga dito. Salamat po. Punta po tayo sa ating doktor kung may problema kayo dito sa potassium. Usually, nephrologist ang pinupuntahan. Kidney specialist pag low potassium. Usually, nephrologist. At pag nagloloko yung puso, pwede rin cardiologist. Pero mas linya ng nephrologist ang low potassium. Salamat po.